Hello! Magandang magandang hapon. Ang dami nag-forward sa akin nito. Siya yung pinaka hate na tao ngayon sa social media. Ano daw masasabi ko dito? So regarding ito do sa pag-flex daw nung kotse, no? Sige, play natin. Ito sample na achievement mo. Pineplex mo palagi yung brand new mong kotse. Di ba pumunta ka sa company car? Ano nangyari doon? Meron kang pinirmahan na contract agreement bago ka nag-down payment. Ano nakasaad sa contract agreement? Di ba nakalagay lessee ka? Merong lessor. Yung lessor, yung bangko nag-approve sa'yo. Sa makatuwid, hindi pa ikaw ang may-ari. Nakalagay sa ORCR, hindi pangalan mo ang nakalagay, kundi pangalan ng bangkong nag-approve sa'yo. Bakit flex ka ng flex? Hindi pa naman sa'yo. Sinungaling ka. Niloloko mo yung mga tao sa social media. Kumplituhin mo muna yung bayad para maging iyo na. But it doesn't mean ipe-flex mo na kahit bayad na. Mag-repent ka, mag-sorry ka. Hindi gusto ng Diyos yung ginawa mo. Kaya nga ako, ayoko talaga ng hulugan eh. Kaya nung bumili ako ng motor, talagang cash eh. Hindi, joke lang. Hindi, hindi, using your logic. Ulitin pa natin uli. Sample na achievement mo. Pineplex mo palagi yung brand new mong kotse. Di ba pumunta ka sa company car? Ano nangyari doon? Meron kang pinirmahan na contract agreement bago ka nag-down payment. Ano nakasaad sa contract agreement? Di ba nakalagay lessee ka? Merong lessor. Yung lessor, yung bangko nag-approve sa'yo. Sa makatuwid, hindi pa ikaw ang may-ari. Nakalagay sa ORCR, hindi pangalan mo ang nakalagay, kundi pangalan ng bangkong nag-approve sa'yo. Bakit flex ka ng flex? Hindi pa naman sa'yo. Sinungaling ka. O using your logic na yun, huwag mo na gamitin yung kotse mo, hindi pa pala sa'yo eh. Bakit gamit ka ng gamit, hindi pa naman pala sa'yo. Tama? Kung gagamitin ko yung stupid ng logic na ito, hindi naman pala sa'yo yun eh. Bakit gagamitin mo? Huwag mong gamitin. Hanggat hanggat hindi mo nababayaran ng buo. Ilang years ba yan? 5 years to pay o 3 years to pay? 3 taon mo wag mong gamitin. Hindi pa naman pala sa'yo eh. 'Di ba? Hindi kasi ganito, no? The fact kasi na binabayaran mo yung monthly, pwede mo nang ariin yun. Ikaw nagbabayad eh. Parang ganito, no? Sa pagdating sa sa bahay, kahit ba naman inuupahan mo yung bahay, ikaw ay may authority dun eh. 'Di ba? Alam ito ng mga abogado, 'di ba, sir? Mga lawyer. Pwede mong kahit yung may-ari ng bahay, let's say halimbawa itong bahay nangungupahan ako dito. Kahit yung bigla niya ako sinugod dito, pwede ko siyang kasuhan ng trespassing eh. Kahit sa kanya itong bahay eh. Kung may contract kami na ako yung umuupa, naman nito. Sobra namang, alam mo yon yung parang, kung ililiteral mo lahat ng pwede naman. Kung susundin ko yan, yung pag-flex kasi, oo, part ng ng pagiging owner mo yun eh. Let's say, nagpicture nga, sinabi, ay, nakabili na ako ng sasakyan. Nag-down payment ka naman na eh, at may pinirmahang kontrata eh. On paper lang naman yun na hindi, yun ang pananaw ko ha. I don't know, nag-a-agree ba kayo dito? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, kung yan ang katwiran mo, bawal mong i-flex yun, wag mo na rin i-drive yun dahil hindi pa naman sa'yo pala yun. Hulugan mo muna bago mo i-drive. 'Di ba? Ang lagay gagamit ka ng sasakyan na hindi sa'yo. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Yung para bang, bakit mo kailangan limitahan yung sarili? The fact na na-approve ka at na-assume ng bangko, kasi kaya ka na-approve dahil di ba isi-CI ka pa niyan. May ganun eh. I-screening ka eh. Ewan ko ngayon, yung iba ngayon, parang ina-under the table para ma-approve eh. Pero, dahil in-screening ka ng bangko at dahil nakapasa ka sa screening, ibig sabihin,
nakikita ng bangko na kaya mong bayaran. Lalo na yung lalo na nakita ng bangko na may negosyo ka naman. Kasi may mga ganun na hindi agad-agad binabayaran eh. Katulad nitong bahay binayaran ko ito ng nasa 10 taon. 'Di ba? So meaning nung time na hindi ko pwedeng tirhan ito dahil hindi pa naman sa akin. Ano ba? Minsan ginagawa natin tanga yung sarili natin eh. Pati cellphone kayong mga nag 12 months to pay ng cellphone. Huwag nyo muna gamitin ang cellphone nyo. Bayaran nyo muna bago nyo gamitin. After yung bayaran, lumabas na yung bagong model ng cellphone. Ano mo yung parang tanga lang, sa rep din. Nag-home credit kayo. O ganun din, huwag nyo gamitin yung rep nyo ng kung yan ay 2 years to pay or 6 months to pay. Huwag nyo gamitin yung rep nyo. Ikalat nyo na dahil hindi pa sa inyo yan. Ganun na mentality niya, no? Tsaka yung pagpe-flex kasi na yon, huwag mo nang ipagdamot yon. Hindi naman pagsisinungaling yun eh. Totoo naman na ikaw yung nag-loan nun. Kaya consider na ikaw na yung may-ari nun. Diba? Hindi naman pagsisinungaling yun. Saan ang bandang sinungaling doon? Dahil lang hindi nasa ORCR yung pangalan mo? Yan, katulad niyan ito, doon sa susunod na video, sinasakyan mo yan, fully paid mo na ba yan? Baka mamaya hindi mo pa bayad na buo yan, ginagamit mo, hindi pa sa'yo yan. Kakasuhan ka ng karnapping. Anyway, play natin to, another video. Ang aking second priority sa buhay ko ay yung aking asawa. Simula 2012, nung kinasal ako sa kanya, siya na yung second priority ko. So after ko mag-devotion, madalas ko siyang tinatanong, anong gagawin mo today? Kasi meron akong mga vows. Vows to lead her, to provide and to protect, and many more. I am commanded to love her. To lead her. Or to dictate. to dictate what to do. Love your wife. Yan yung sinabi ni Paul sa mga Christians sa Ephesians. Maraming klaseng love. May eros, yan yung physical intimacy. Phileo, companionship, sinasamahan mo siya. Cooperation, united kayo sa isang task or activities na both of you gumagawa. And communication, lagi kayong nag-uusap. Mahalaga yun, yung communication. Marami kaming pinag-uusapan tungkol sa isa't isa, tungkol sa anak namin, tungkol sa trabaho, tungkol sa ministries, tungkol sa future, past life namin, and also agape love. Yung agape love, yan ay unconditional love. Mahirap yun kasi ang pagpasok sa marriage. Hindi naman parang lang talaga siya pakinggan. Parang iniisip ko, ano kayang buhay ni Ma'am Izzy dito, no? Yung kada galaw, parang, uy, ayaw ni Lord yan. Bullshit. Ito, itong isang na to. Lord, na mahal mo ako! Para talagang may something talaga sa kanya. Umiyak ako. Sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako! Patawad po! Iyak ako talaga. Tantado. Then, I felt the forgiveness of the Lord and I understand why Jesus died on the cross. Okay. He died on the cross because of your sins, you will go to hell when you die. So, umiyak ako. Sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako! I repented and I thanked the Lord. Lord, thank you, love mo ako, Oo. Then, binago niya ako. Hinumble niya ako. Yung mga ibang vices ko, binago niya na rin. Ang dami kong babae dati. Pero hindi na ako nang bababae. Umiyak ako. Sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako!
ayaw mo halikan agad. Kasi inaantay mong sabihin ng pare o kaya pastor, you may kiss your bride. Inantay mo yon. Tapos, sinabi nung nanliligaw ka sa asawa mo, ayaw mo halikan agad. Kasi inaantay mong sabihin ng pare o kaya pastor, you may kiss your bride. Inantay mo yon. Tapos, sinabi ng pastor, you may kiss your bride. Doon mo palang nahalikan. Tapos, biglang after ilang buwan, leading lady na yung asawa mo. Leading man na yung asawa mo. May partner na iba. Tapos merong kissing scene. Tapos merong bed scene. Yung asawa mo, nakahalikan mo. Kahalikan ng ibang lalaki, tsaka babae. Aba, sama nun. Papayag ka ba ng ganun? Dapat hindi. Feeling ko siya na nga yung reason kung bakit hindi na bumalik si IC. Hindi kasi dapat mo kasing maintindihan yung nature ng trabaho nung nung artista. 'Di ba? Given na yun yung mga sinasabi mong ganon. Yung may kissing scene tsaka bed scene. Yun nga, the best na nga lang, wag mo na lang pag-artistahin yung asawa mo. Sa'yo na lang yun. Wag mo nang i-apekto sa iba yun. 'Di ba? Paano kung halimbawa merong iba na okay lang naman sa kanila. Hindi naman porket okay lang sa kanila i-judge mo na wala siyang pakialam sa teaching ng Diyos, 'di ba? Ito yung sinasabi ko na bakit sasabihin mong hindi dapat ganon, ganon. Ikaw, wag kang pumayag. Wala namang pumipigil sa'yo Pero yung iba, syempre, may pangangailangan din kasi ang industriya. 'Di ba? Yun ay part kasi ng trabaho yun. Now, kung hindi mo naiintindihan yun, ano mo yun? Wag mong gawin. Wag ka namang hawa ng iba. Sa asawa mo, ayaw mo halikan. Ay, ito yung same lang to. Itong isa. Alam niya, no? Pero may video yata inamin niya naman na may history siya dyan Anong point nito? Hirap yung buhay ko. Kaya ang sigaw ko, Lord, iparamdam mo na mahal mo ako. Sabi ko sa kanya, March 13, 2009, sa Holiday Inn, sa Ortigas. That night, I surrender my life to Jesus. Sabi ko, Lord, isusuko ko na yung buhay ko sa'yo. Anong gusto mo? Kasi mahirap Na magulang kapag yung anak nila ayaw nilang madapa. O anak, dahan-dahan ka lang, huwag tatakbo. Okay? Huwag tatakbo. Yan. Ito pa tuloy. Nadapa na nga yung anak, pinagalitan pa, pinalo pa. Ganito dapat, yung tama na dapat gawin ng magulang kapag yung anak nila na ayaw nilang madapa, pero nadapa pa. O anak, dahan-dahan lang ha, huwag tatakbo. Ha? Anak, huwag tatakbo. Ayan, tumakbo na naman, baka madapa ka. Ayan. O anak, sabi ko naman sa'yo, huwag kang tatakbo. Pero tumakbo ka pa din. Halika nga dito, kawawa naman to. O next time ha, huwag ka nang tatakbo. Makinig kay mama. Makinig kay daddy, ha? Wait lang. Ano ba ito? Literal ba na pagkadapa yan? Or
parang symbolism yan ng ba't hindi mo i-apply sa anak mo yan na transgender? Ba't tinakwil mo agad? 'Di ba? Na para bang ikaw yung dito sa taon to. Tama na nga yan. Ito, last na to. Oo. Diba? Ano, pregnant ako kay Shikaina. Niya sa akin yung pregnancy test niya, positive siya. Sabi ko, hindi akin yan. Nag-hotel to nag-promote siya ng Netflix nung time na yun sa ABS. Pero mali ko kung ano nangyari, siya lang mag-isa doon, hindi ako kasama. Saning mag-isip, until ni-reveal ng Lord through my devotion. Yan, si IC, may kasalanan, guilty ang itsura niya. Hindi. Nabayaan ko lang siya, bahala ka. Ayun yun, paglabas ng baby, Kamukha niya. kamukha ko. Nagka-COVID. Ako kasi. Bahala kayo. Yan na lang po pag-uusapan natin ngayong hapon. Okay na ha? Yung mga nagpapasa ng video na yan, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.